Yo guys, check kamusta mga idol? So ayan, mag-a-update tayo ngayong Lunes. Mga lods, June 8 ngayon mga idol, no? So shoutout sa kumpare ko, happy birthday, paring Andrew. So ayan At syempre marami nag-PPM sa atin kahapon, hindi tayo nakapag-upload ng video mga lods kasi birthday din. Birthday din ng aking airpot mga idol. So medyo hindi tayo nakapag-update kahapon. No? Medyo naging busy lang tayo at nagka-hangover ngayong umaga. Okay, so ayan. Pero mag-update na tayo ngayon. Alam nyo yung market umaahon na daw. Naku, ang dami nag-BPM sa akin. Kuya Jeblo, umaahon na yung market natin. Mga ganun sila, mga idol. Na-excite sila eh. So, titignan natin. Meron tayong mga news ngayon, mga lods, no? At malulupit yung news natin, alam nyo na yan. Pero bago ang lahat mga lods, bago ang lahat, syempre palike muna ng ating video, no? So ano yan maganda yung ginagawa ni YouTube sa video. Kapag umpisa pa lang ng video, marami na nagla-like. So medyo pinopromote niya yung video mo, okay? So shoutout agad sa mga magla-like ng video natin. So eto na nga, mga lods. So ito yung XRP, punta muna tayo sa Bitcoin. Bitcoin nag-63, no? Bumalik ng 63, 64 pa, no? Nag-64, ang laki nung spike dito, mga idol. No, nag-64K. Pero ang pinakamababa niya nung June 5 59, no? Muntik pa mag-58 mga lods. So ingat kayo. Pwedeng fake pump 'yan o kaya pwede ring dead cat bounce 'to. Mga lods, alam niyo ba yung dead cat bounce? Ayun yung habang lumalaglag tumatalbog tong, gumaganon siya. So ito yung dead cat bounce. Yung talbog niya, nung nakala mo makaka-recover na pero tumatalbog lang pala siya pababa. Okay? So ayun 'yan. At syempre balik muna tayo sa XRP. So wala tayong position ngayon, hindi kasi nga wala hindi medyo naging busy tayo. Pero iaabang ko ngayon mag-short ako ngayon. Check natin mga idol, no? Pwede tayong mag-short ngayon, short position, okay? So titingnan natin, pero marami na excite ngayon. Pero ako medyo negative pa rin yung mga news ngayon mga idol, hindi pa tapos yung gera. Mga lods, so kung titingnan nyo rito, Israel strikes Iran. This comes after Iran attacked Israel with ballistic missiles just a few hours ago. The IDF has launched attacks across western and central Iran. President Trump had originally said not to attack because it would harm peace negotiation. So talagang nag-aatakihan pa rin yung Iran tsaka Israel, mga lods, no? Kahit na sinasabi na ng US sa Israel na wag na kayong umatake kasi masisira yung ating peace negotiation, no? Inaayos nga natin 'to pero nagbabakbakan kayong dalawa. So kaya nga sa tingin ko ngayon medyo negative pa rin yung nangyayari. Kaya magtataka ka ba't umaangat yung market, no? Sa ngayon hindi na natin ma-explain kung ba't bumababa at umaangat ang market. No? Nakakagulat na lang na biglang mangyayari. Yung mga technical analysis, mga lodi, mukhang mahirap gamitin ngayon, no? Grabe. Matindi, mga idol. So, ayan. Ito yung trending ngayon Dito man tayo sa trending. Si Trump, mga lods, nag-walk out siya. Mga idol, no? Sa interview. Sabi ni Trump, I've sat in the rain with you for an hour. I've given you enough time. Yeah, you ought to straighten out your press. You know what? A country can never be great with the dishonest press. Let's go. Tapos, umalis na siya. Ayan. Gusto niyo ba marinig? Kasi baka makapiright ako Pero sige. Bago siya umalis. Listen, we travel out your press because you know what? A country can never be great with a dishonest Listen, we press. traveled all the way to Wisconsin for this interview. So, grabe si Trump, no? Talagang pag naisip niya, ginusto niya, talagang ginagawa niya. Hindi, kumbaga wala siyang hiya. Wala akong hiya pag gusto kong gawin 'to, gagawin ko 'to. Gano'n siya mga idol Kung sa tingin niya hindi na siya kailangan diyan, aalis na siya. No, busy si Trump, mga lods, no? Maraming dapat siyang gawin.
muna ate, sabi niya. So punta na tayo sa ibang news natin. Nako, eto pa. Ethereum co-founder just started dumping all of his crypto holdings. Si Vitalik to mga idol. He sold 110,000 Ethereum worth $170 million in just a few hours. 4 years ago, he also sold all of his crypto right before a market crash. He definitely knows what the market will dump even lower. So, may mga nag-expect pa kasi na bababa pa siya. No? At dati nga daw, bago bumagsak yung market ng mga nakaraang bear market, ganun din yung ginawa ni Vitalik. Binenta niya rin lahat ng asset niya o ng crypto niya, saka bumagsak yung market. And then, buyback ulit sa ilalim. Parang ganun, di ba? So, si Vitalik buti rin yan mga Lodi, no? O founder ng Ethereum. Co-founder. O, ayan. Tapos, sabi dito, si Ted, strategy CEO. Nako, si Lefong. Mga idol. Files intent to sell 11,129,000 MicroStrategy shares. Not good. Not a good time to do this. Kasi nga, mga idol, alam niyo naman, kumbaga, bumabagsak nga yung market, tapos bigla pa siya magbibenta. Sa MicroStrategy to mga lods So, magbibenta siya ng 11 million plus na shares. No? CEO pa yan ng strategy. Mga idol, kumbaga, hindi nga ito yung tamang oras, mga idol. Kasi para kang dadagdag ng gasolina sa maliit na apoy. 'Di ba? Lalong magkakaroon ng downtrend kung gagawin niya yung mga ganyan. Pero nag-file na siya mga lods ito rin. Tom Lee. Nako. Puro puro negative yung mangyayaring inaasahan nila. Tom Lee warns of a bigger correction ahead. The market had a parabolic lift in the last month and now there's some sobering taking place. Now, people are raising cash. I don't think that this is the start of a broader correction yet, mga idol. So, ini-expect niya, no, na baka mag-drop pa yung market, mga Lodi. Ganun din si Vitalik, kaya siya nagbebenta. Di ba? So, it's either fake pump yung mangyayari ngayon o dead cat bounce. Ayun yung natin dyan, wala natin. So, titignan ko. Gusto kong na. So, medyo nag-inasikaso natin ang mga, driver ako driver ako ng mga pumapasok dito sa bahay, mga lods. Okay, so, eto naman. Solana is the most oversold it has ever been. Solana just hit a 3-year low of $60, down 80% from its all-time high. No? 8 consecutive red monthly candles for the first time in history. Solana monthly RSI is more oversold than 2022 FTX crash when Sol crashed to $8. Do you think the bottom is in? Sabi rito mga idol. No, kasi grabe yung bagsak din ng Solana. No, kung titignan nyo, talagang puntahan natin yung Sol. Ilang percent siya? 30 days, 28%, mga Lodi, no? Ito siya, mga idol, Anong date ba ito? 2021. 13,000 pala yung Solana nun. Nag-500 to Nag-500 tapos umabot ng 14,000 o 15,000. And then ngayon, 4,000 na lang, mga idol, yung Solana. Okay, so talagang nag-drop ng malupit. Huling naging presyo niya yung ganyan, 4,000, 2023 pa. Mga idol, imagine that, 2023 yung huling presyo niya nito. So yung mga hindi nag-profit na nagbodega ng Solana, kunyari, nagbobodega sila pataas dito, yun, di ba? Kumbaga, panalo tayo, tumaas yung portfolio natin. So hindi sila nag-take profit. So ngayon, daman-daman nila yan, mga loads, no? Yung dating 14,000 na isang sol nila, ngayon 4,000 na lang. So ganun ka baba ngayon yung Solana. So sarap maglong pala dyan sa Solana. Abangan natin yan. Yung nakaraan, naghahanap ako ng pwede kong ilongan.
mag-position ng long bukod sa Doge nun tsaka sa XRP. Naghahanap pa ako nun, naisip ko yung SUI kasi bumagsak din yung SUI. Tas ang ganda ng ang ganda ng chart ng SUI. Meron siyang bullish pattern nun. Kaya lang biglang bumagsak yung market. Ang kulit, di na ako nakaposition. Oh, sabi dito, my research into the current collapse seems to all point to SpaceX AI IPO, no? Are the big boys selling crypto, other shares, bonds, stock, gold, you name it, to cash it into the biggest IPO in history. Alam nyo ba yon mga Lodi? Yung etong SpaceX tsaka yung XAI, no? Ang mangyayari kasi first time in history na magbebenta sila ng share. No? So pwede kang magkaroon ng share sa SpaceX at sa XAI. So, ba, nagbenta sila ng crypto, nagbenta sila ng shares, ng bonds, ng stock, ng gold. Nagbenta sila para bumili ng share ng SpaceX, mga lods. Ayun yung sinasabi dito. Wait lang, may tumatawag sa akin. Hello, ma. Oh, yun, napatay ko. sorry. O, ayan, mamaya, tumawag, di ko narinig eh. So, ayun yun, mga idol, no? So, gusto nilang bumili ng share ng SpaceX at ng IPO, mga lods, no? So, wait lang. Hello? 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 Wala naman, di makonekta. Mahina. Mamaya na. So, saan ba tayo? Raising 75 billion ba yan? And the frail crypto industry can't handle small drops. So the market tumbles. Make no mistake, the largest catalyst of this market collapse is 100% BTC. Major ETFs outflows, sailor selling, no? At albeit small number of BTC. Wait lang. Wait lang po, mga guys. Chat ko lang ang aking mama. It just really goes to show BTC is purely fueled by speculation and hype, not utility, mga idol, no? So parang pinatunayan daw dito na driven, no, ng hype and speculation ang BTC, hindi talaga siya for utility, no? So ayun 'yan. Pero ayun 'yun, mga lods, no? Ang sinasabi niya rito, ayun daw yung reason kung bakit nagbebenta ngayon ng mga crypto, ng shares, yung iba-ibang mga big institution para bumili ng share ng SpaceX at ayun yung sabi nilang dahilan. Pwede maging dahilan, no? So, ito naman. Ripple just showed up as a sponsor at Pico. Pico ba yan? O Fico. Forum X Treasury Tech Days 2026. This is where the world's biggest treasury and finance decision makers sit. XRP is being built into the backbone of global finance, whether you're ready or not. Sabi niya rito, mga lods, no? So isa yung Ripple sa mga sponsor ng Pico o ng Fico, mga lods. Kasama din yung Serala, Ecosi, Kairiba, Precisely, Agicap at Contigo. Okay? So may participation sila. Massive news, sabi dito. Evernorth is moving forward with its merger plans to become the largest Nasdaq-listed company holdings
an XRP treasury. Institutions aren't just talking about crypto anymore. They're building around it, sabi dito mga loads, no? And the XRP treasury race is hitting up fast, mga idol, no? Tapos ganito ang tayo kababa. Okay, pero may mga good news pa rin pala tayo tulad ng mga ganyan. Actually, sa XRP lang tayo may good news eh. No? Pero, syempre, alam niyo naman eh, na ang Bitcoin, mga lodi, nangahatak yan. Hindi pa tayo nadidikopol dyan eh, mga idol eh. Ripple confirmed as heavyweight participant in DTCC July 2026 tokenization launch. Ripple will soon be operating alongside Wall Street giants BlackRock, Goldman Sachs, JP Morgan as soon as July 2026. Kumbaga, side by side na mag-work, no, sa Wall Street, no, yung Ripple, BlackRock, Goldman Sachs, at JP Morgan, yung mga big ano na yan, big institution na yan, big banks o kung ano man yan, 'di ba? So kasama diyan yung Ripple. So documented yan, sabi dito ni Smoke, no. So goods na goods. At ito, XRP is about to flip ton for stablecoin supply. At time of writing, the stablecoin market cap on Ripple's XRP ledger is up an insane 23+% on the week, reaching a total of $762 million, no, na stablecoin. It now ranks number 15 behind Ton blockchain, which has a stablecoin supply of 802. So malapit na, no? Malapit nang mausadan ng RLUSD ata to, no? Yung Ton. So grabe 'yun, mga loads, no? At ito naman, ito lang yung ano natin. Isa sa pwedeng mangyari at sumang-ayon ako dito, mga lodi. It's very likely that right after the Clarity Act is passed, the BIS, no, ng Japan, SWIFT, or even the IMF, no, after Japan has adopt XRP, will make their announcement, mga lods, no, once na mapasa na yung Clarity Act, mga lodi, no. So grabe yan. Kahindik-hindik at kagila-gilalas yan pag napasa yan, mga lods. So XRP isn't a typical asset, and you'll soon realize that. I don't care what you think, the BIS and IMF will have XRP on their balance sheets, no. Tier 1, no? Grabe, Tier 1 asset daw ang XRP, no? Sabi dito ni Senator Cynthia Lummis, eto, ang ganda ng post niya rito. Sabi niya, the Clarity Act passed committee. The floor is next. We did not come this far to quit at the 5-yard line, mga lodi. Kumbaga, parang ang layo na ng narating na ito para mag-quit lang. So, kailangan nating maipasa to. Ayun yung parang sinabi dito ni Senator Cynthia Lummis. So, for me, isa talaga si Senator Cynthia Lummis sa nagpo-push na maipasa yung Clarity Act. Dati kasi, sabi ko nga noon, parang dati naiinisa ko sa kanya noon eh. Kasi parang Bitcoin lang yung pinopromote niya ng pinopromote noon. No? Hindi, kumbaga hindi para sa pangkalahatang crypto. Kumbaga, Bitcoin lang siya, yung Bitcoin Reserve, ginagano niya, pinupush niya ng pinupush, which is good naman yun. Kaya lang, parang ang bias niya kasi noon, kasi nga, puro sa Bitcoin lang. Pero ngayon, dahil nga pinupost niya yung Clarity Act, at yung Clarity Act ay ang epekto niyan sa lahat, no? Pangkalahatan yan, mga idol. So, napakagaling niya dyan, mga lodi, at kahanga-hanga. Okay, so, punta tayo ulit kay Eric. Tignan natin. Meron hindi, kay Mario tayo. Kay Mario. Yan. So, blood on the street. Japan stock market is exploding into smithereens. Nikkei plunged for 0.2%, 48.3 trillion yen. That's equivalent of $335 billion wiped out in a single day. 4 minutes pa lang tong pinopost sa mga idol Japanese tech giants like Tokyo Electron, SoftBank, and Advantest were absolutely crushed. Talk about a correction after a massive run, mga lodi, no? So grabe sa Japan to Japan market to mga lods, kita nyo. Sony So ilan?
$335 billion ang nawala. Ay, siya nga pala, no, nagkaroon ng lindol sa Mindanao, mga idol, no, 7.8. 7.8. Tama ba? Magnitude. Eh, no, tignan nyo sa Jollibee, oh. Tignan nyo to, mga lods, ha. Naguho yung, yung Jollibee. Ayan, oh. Grabe, oh, mga idol, oh. Kita nyo yan? Tagyan natin ng sounds. Kasi sumigaw si Jollibee dun, eh. Hoy, kinukuloy! Tabang! Tabang! Grabe, no? Ang lakas niyan, mga idol. Jensan, 7.8, oh. Grabe. Mga lods. Kaya nga ngayon, tsunami. Ayan, oh. Tsunami situation in the Philippines. After a powerful 7.8, ingat po ang mga tao, mga lods, ang mga kababayan natin dyan sa Mindanao. Magnitude earthquakes struck the region. Grabe. Nawala yung tubig, oh. Saan yung, tsunami? Tsunami. Ayun na. Ang laki niya na. Naku, kawawa yung mga bahay nito, mga idol. Saan na? Ang gulo na. Ano na? Anong nangyari? Biglang nagulo yung camera. Umalis na yung mga tao. Grabe, pag alam niyo yung 7.7, pag 7, sobrang lakas na, alam ko eh. Wow, grabe. What? Grabe. Ito, kala mo papel na napupunit eh, no? Oh my God. Oh my God. Run! Grabe, no? Ay, naku, grabe to. Duck and cover hold. Ano ba yun? Grabe, nakakatakot yan, ah. Nako. SM. Nakakatakot yung pagkaganyang kalakas na lindol, mga idol, tapos nasa loob ka ng building. Ayun yung nakakatakot eh. Kasi hindi ka naman pwedeng makatakbo agad ng sa labas eh, di ba? Talagang magda-duck cover and hold ka lang eh. Ayun yung mahirap pag naabutan ka sa loob, lalo na kung nasa elevator ka, no? Oh my God. No, nasa elevator ka tapos lumindol lang ganun. Nakakatakot yun. Gravities yun, ah. Ito ano to? Ito pa isang angle yung Jollibee. Ano na yung tao dito? Ayun nga ang tanong dun, may tao kaya dun? O si Jollibee lang yun nandun? As of 2, tsunami warnings remains, effects for coastal areas of Mindanao and nearby region. No casualties or fatalities. Ito, yun lang. Maganda yung ganun. No, walang nasaktan, no? No or fatalities have been reported so far. Aftershocks are ongoing. Classes and work are suspended across effects areas. With evacuations urged, damage assessment and rescue efforts are underway in Jensan. This is a rapidly developing situation. Check official source. So, ayan. Ano nangyari sa mansion ni Manny Pacquiao? No? Nakakatakot, no? Imagine, unang araw ng pasukan. No? Unang araw ng pasukan, mga Lodi, ito agad yung pina-experience. Magnitude 7.8. Grabe. Oh my goodness. Nako. Ito, mukhang maganda yung kuha dito. Kaya lang walang sounds yung CCTV.
Ayun na, gumagalaw na yung mga ano. Ay, hindi. Onti lang. Akala ko may magandang kuha eh. Grabe, no? Naubos yung tubig, oh. Mga idol, lakong-laki niyan. Pagka ganyan, yung parang hinigop yung tubig doon, papunta doon, tas yung biglang babalik ng sobrang ga-building na yung laki ng alon. Grabe yun, ah. Ito pa din, oh, swimming pool, oh. So, ayun, mga lodi. Grabe. Nakakatakot yung ganito. Ayun na, oh my goodness. My goodness, naman sira-sira yung poste. Grabe. Ay, grabe yung ino ng ano, para silang kinakalog, no? Kung mahina-hina yung bahay mo, talagang giba talaga. Oh my God! Lingkod lang, lingkod lang! Yeah. Grabe, yung kakasabi ko lang ng giba talaga kung mahina yung bahay, oh. Grabe. Lingkod lang, lingkod lang! Lingkod lang! Nako, kung ikaw yung parents, talagang di ka mapapakali dyan. Kukunin at kukunin mo yung anak mo talaga sa eskwelahan pagka ganyan. Ina, nakakatakot, no? Lingkod lang! Dapat dyan lumayo kayo sa mga building. O kaya mga ano, bye-bye. Sa gitna lang kayo. Nako, baka maging trauma sa mga bata pa yung mga ganitong pangyayari, ah. Grabe, 7.8. Oh my goodness. Nako, sana sana yung gobyerno, yung ano dyan, nako, yung mga politiko dyan, gayong kayo kumilos, maayop kayo. Nakakatakot yan, no? Tawag naman sana, nangyari yan sa atin, boy. Pero, tsaka may mga aftershock pa yan, eh. Ito, ginagawa pa yung tuloy, susubukan na agad kung matibay. Susubukan ako matibay. Grabe, ang daming video pala. Dati-rape ko lang 7.8, oh. Ito yung nakakatakot, oh. Nandyan sila sa loob ng dapat talaga dyan, umalis sila dyan sa loob, eh. Kasi pag gumuhuya, madadaganan sila. Grabe, ang kapal na makeup ni Sir. Sir, yung makeup mo. Nako, baka magka-stampede pa dyan. May mga matapakan pa, nako. Grabe yung makeup ni Sir. Ayan, oh, bang. Ay, sa Pilipinas ba yan? Hindi naman Pilipinas ba yan? Oo, may Rusi. Grabe, oh. Tumba talaga yung motor, oh. Talagang luluhod ka talaga, oh. Damn it. Inang yan, grabe, oh. Kakatakot, oh. Hindi, noong April 25 pa pala to. Sa Nepal pala to. Akala ko sa Pilipinas, eh. Grabe. Ito na yung tsunami. Dumating na. Dumating na yung tsunami. Tayo na pagkaganyan, umalis na kayo dyan. Ay, Diyos ko, Lord! Uy, friends! Umalis na kayo dyan. Uy, friends! Uy, Diyos ko! Sukusog ang linog! Uy, friends! Grabe guys, no? Matakot. Pag sana mangyari sa atin yan. At sana yung mga politiko dyan yung buong suporta nila sa mga naapektuhan. Lalo na yung mga gumuhong building, no? Lalo na sa school. Tsaka yung mga gumuhong bahay. Oh my God, no? Grabe.
Yan, pagdasal po natin ng Jensen mga idol na makabangon sila sa pangyayaring ito. Grabe. Ayan, may mga ganyang bahay na nagumuho. Paano kayo makakaahon yan? Dapat tutulungan sila ng gobyerno dyan. No? Bawasan nyo yung mga pera nyo sa maleta. Ito, paano to? Bigla magkakagulo dito. Naku, palengke. My goodness. Ayan, nag-umilindol na. Oh. Ang lakas. Tanda talaga nasa gitna ka ng kalsada pagka ganito eh. O kaya sa open field eh. No? Bigla ko tuloy naisip, dito kaya sa amin may wangwang. Alam niyo yun, di ba minsan kapag may mga gantong earthquake o kaya tsunami o kaya may mangyayaring basta ganun, yung mga lindol, di ba? Yung maririnig mo ng wang, wang, wang. Di ba sa Japan kasi ganun eh. Parang may warning sila. Dito kaya sa lugar namin may ganun. Sa Pilipinas ba may mga lugar na may ganun? Mukhang wala dito sa lugar namin. Baka may umahon na dyan na kaiju 7.8 eh. Grabe. So ayun mga Lods, ayun ang balita natin ngayon. Oh my God. No? Ang umpisa ng pasukan natin ngayon, ito ang nangyari. No? At pagdating naman sa ating crypto mga idol, kapit lang. Huwag kayo masyado magdesisyon agad mga Lods, no? Dahil alam niyo naman na hindi natin alam kung bakit na ba talaga to o baka bumaba pa to mga idol. Risk management, importante. Stop loss at lock profit mga idol, no? So ayan, kita-kits tayo mamaya sa susunod na video natin. Mag-upload tayo mamaya, babasa tayo comment. So ayan, kita-kits tayo. Maraming salamat sa mga nanood mga idol. Magandang araw sa inyong lahat at What's up, what's up?